akala mo regla, yung pala buntis ka na. August 8, nagkameron ako. And then mga siguro August 15 ganyan, nag-contact kami ng asawa ko. Tapos, August 28, yan, nagkaregla ako, nagkameron ako. Okay, so meron po kasi tayong tinatawag na implantation bleeding. So, possible po talaga na mangyari to. So, from the word na implantation, ibig sabihin, naitanim na po yung na-fertilize na itlog ni mami. Again, kapag nagkakaroon po tayo ng or contact kay Mister, kapag nag-meet na po yung sperm ni Mister at yung itlog ni Mrs., ma-fertilize na po yan and magta-travel na po yan papunta sa matres ni Mrs. and doon na siya itatanim or mag-i-implant. Madami, hindi napupuno yung napkin, pero medyo madaming konti, pero hindi ganun sa regular kong mens. Kung ang madalas nyong regla, tumatagal siguro ng 5 days, 1 week. Itong implantation bleed, mga 2 days lang yan. Tapos minsan makakaramdam pa rin kayo ng parang dysmenorrhea pero mas mild yung kirot na nararamdaman. Nangyayari to kasi yung iba, medyo nasisira po yung lining ng matres nila. So again, normal lang naman po to, nararamdaman to ng mga ibang pasyente. Wala po dapat ikabahala dyan. Pwera na lang po kung sobrang sakit ng puson, may pagdurugo na tuloy-tuloy, or kung may dati kayong history ng ectopic pregnancy. So again, kung nagpa-family planning kayo ni Mister at talagang napapadalas yung inyong hindi po 100% reliable yung pagkakaroon ng regla. So mas maganda pa rin talaga nagpapakonsult tayo sa ating mga doktor.